Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating video ngayon. Bago pa man tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo na ang lahat ng impormasyon na aming ibabahagi ngayon ay base lamang sa opisyal na pahayag ng SSS, GSIS at DSWD. Walang hula, walang gawa-gawa, at walang fake news dahil ang aming layunin ay matulungan kayo na maunawaan ang inyong mga karapatan bilang pensyonado o bilang pamilya ng isang pensyonado sa ating bansa. Ngayong Marso 2026, ang pinakamainit na usapin sa buong bansa ay ang 3,000 hanggang 9,000 na pension adjustment. At siguradong marami sa inyo ang nagtatanong, kasama ba ako dito? Magkano talaga ang matatanggap ko at kailan ko ito matatanggap? Kaya ngayon, isasalaysay natin ito ng buong buo, simple at madaling maintindihan para kahit ang ating mga lolo at lola ay makakaunawa ng maayos. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan na ang 3,000 hanggang 19,000 na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi isang bago at hiwalay na benepisyo na bigla na lang lumabas. Ito ay nagmumula sa tatlong magkaibang programa ng gobyerno at ang halaga na matatanggap mo ay depende sa kung saang programa ka naka-enroll. Ang tatlong programang ito ay ang DSWD Social Pension para sa mga mahihirap na matatanda, ang SSS Pension Reform Program para sa mga miyembro ng Social Security System, and ang mga bagong GSIS updates para sa mga government employees at retirees. Pag-usapan natin ang bawat isa ng detalyado para walang maiwanan. Ang DSWD Social Pension ay para sa mga indigent senior citizens o ang mga mahihirap na matatanda na 60 taong gulang pataas na Pilipino nakatira sa Pilipinas, nakalista bilang senior citizen sa kanilang barangay o LGU at pinakamahalaga. Walang regular na pensyon mula sa SSS, GSIS o kahit anong private pension plan at walang sapat na regular na kita. Kung ikaw ay SSS o GSIS pensyonado na, hindi ka kasama sa DSWD Social Pension dahil dalawa itong magkaibang programa na may magkaibang target na benepisyaryo. Ang DSWD Social Pension ay nagbibigay ng 1,000 bawat buwan sa bawat kwalipikadong senior citizen, ngunit ang paraan ng pagbibigay nito ay hindi buwan-buwan. Ibinibigay ito ng DSWD tuwing 3 buwan o tinatawag na quarterly release, kaya sa bawat payout, ang matatanggap ng isang benepisyaryo ay 3,000. Ngunit narito ang dahilan kung bakit ang ibang benepisyaryo ay nakatanggap ng 6,000 o kahit 9,000. May mga lugar sa ating bansa, lalo na sa mga probinsya at malalayong komunidad, na hindi nakapag-distribute ang DSWD sa nakaraang quarter dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng kalamidad, logistical challenges, o kulang na budget allocation. Kaya naman kapag dumating na ang susunod na release, pinagsasama ng DSWD ang 2 o 3 quarter, at ang resulta ay 6,000 o 9,000 sa isang pagkakataon para sa mga benepisyaryo na hindi pa nakatanggap noon. Iyan ang totoong pinagmulan ng 3,000 hanggang 9,000 na inyong naririnig at nababasa sa social media. Ngayon, kung hindi ka pa nakalista sa DSWD Social Pension at naniniwala kang kwalipikado ka, huwag mag-atubiling pumunta sa inyong barangay hall o sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa inyong lugar. Libre ang pag-apply at sila ang bahala sa pag-encode ng inyong pangalan sa listahan. Magdala lang ng inyong valid ID at senior citizen ID para mas mabilis ang proseso. Ang eksaktong petsa ng payout ay iba-iba sa bawat LGU o munisipyo, kaya kausapin ang inyong barangay captain o MSWDO para malaman ang schedule sa inyong lugar. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamalaking balita para sa mga miyembro ng SSS, ang SSS Pension Reform Program, na opisyal na inilunsad noong Setyembre 2025 at nagpapatuloy hanggang ngayon at sa mga darating pang taon. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng SSS sa loob ng 60 taon mula nang maitatag ito, at ito ay personal na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinagtibay sa pamamagitan ng SSC Resolution No. 340/2025 noong Hulyo 11, 2025. Sa ilalim ng SSS Pension Reform Program, lahat ng aktibong SSS pensyonado, kabilang ang mga retirement pensioner, disability pensioner, at survivorship o death pensioner,
ay nakikinabang sa multi-year pension increase na idinisenyo upang maibigay sa ating mga pensyonado ang mas marangal na pamumuhay sa kanilang pagtanda. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% ng inyong kasalukuyang monthly pension bilang Tranche 1 na nagsimula na noong Setyembre 2025. Ibig sabihin, kung ang inyong pension noon ay 5,000 bawat buwan, dagdag na 500, kaya 5,500 na ang matatanggap ninyo. Kung 8,000 ang pensyon ninyo, dagdag na 800, kaya 8,800 na. Kung 15,000 naman, dagdag na 1,500, kaya 16,500 na ang inyong monthly pension. At huwag kayong mag-alala dahil hindi pa ito tapos, darating pa ang Tranche 2 ngayong Setyembre 2026 na isa pang 10% increase at Tranche 3 sa taong 2027. Sa kabuuan, ang inyong pensyon ay posibleng tumaas ng hanggang 33% sa loob ng 3 taon na isang napakalaga at makasaysayang hakbang ng ating gobyerno para sa ating mga pensyonado. Para naman sa mga survivorship or death pensioner, ang increase ay 5% bilang Tranche 1 noong Setyembre 2025 at isa pang 5% bilang Tranche 2 ngayong Setyembre 2026. Ang average na monthly SSS pensyon na dating nasa 9,900 ay inaasahang aabot sa 11,385 pagkatapos ng unang dalawang tranche, isang pagtaas na mahigit 0.400 bawat buwan. Ayon sa SSS, mahigit 3.8 milyong pensyonado na ang nakikinabang sa programang ito, 2.6 milyon para sa retirement at disability pensioners, at 1.2 milyon para sa survivor o death pensioners. At para sa lahat ng nag-aalala kung mananatiling matatag ang SSS Fund kahit may malaking pagtaas ng pensyon. Sinabi ng SSS na secure pa rin ang kanilang fund at patuloy silang naghahanap ng mga paraan para mapalawig at mapalakas ito para sa susunod na henerasyon ng mga miyembro. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS Pension Reform Program ay ito. Automatiko ito. Hindi na kailangan pang pumunta sa SSS office, hindi na kailangan pang mag-file ng kahit anong papel o form. Kung aktibo kang SSS pensionado, makikita mo na ang iyong increased na pension sa iyong monthly bank credit, sa iyong ATM withdrawal, o sa kahit anong payment channel na ginagamit mo para sa iyong SSS pension. Kung gusto mong i-verify ang iyong bagong pension amount, i-download ang MySSS app o bumisita sa sss.gov.ph o tawagan ang SSS hotline sa 1455. Para naman sa ating mga government employees at retirees na miyembro ng GSIS o Government Service Insurance System, mayroon ding mabuting balita. Inalis na ng GSIS ang dati nilang patakaran na naglalagay ng limit o cap sa survivorship pension. Noong nakaraan, ang mga byuda at byudong kumikita pa rin o may ibang pinagkukunan ng kita ay hindi nakakatanggap ng buong halaga ng survivorship pension na dapat nilang matanggap. Ngayon, inalis na ang restriction na iyon at ang surviving spouse ay makakakuha na ng buong 50% ng monthly pension ng kanilang yumaong asawa walang dagdag na kondisyon o bawas. Bukod doon, may House Bill 7009 na isinumite ng mga mambabatas sa simula ng 2026 na nagnanais na gawing 100% ang survivorship pension. Ibig sabihin, ang byuda o byudo ay makatatanggap ng buong halaga ng pensyon ng kanilang yumaong asawa, hindi na lang kalahati. Ngunit huwag muna tayong masyadong mag-celebrate dahil hindi pa ito batas. Kailangan pa nitong dumaan sa House plenary vote, Senate approval, at presidential signature bago maging opisyal. Abangan natin ang mga susunod na balita tungkol dito at mag-uulat agad tayo kapag may update. May isa pa ring napakagandang pagbabago sa GSIS. Ang survivorship pension ng isang byuda o byudo ay hindi na ihihinto ng GSIS kahit siya ay makatira kasama ang ibang tao. Dati, may mga kaso kung saan ang pensyon ay nababawasan o natitigil dahil sa ganitong sitwasyon. Ngayon, ang pensyon ay ihihinto lamang kung ang surviving spouse ay legal na muling mag-asawa. Ito ay isang malaking tulong para sa mga byuda at byudong nangangailangan ng kasama sa kanilang buhay, ngunit nag-aalala sa epekto nito sa kanilang pensyon. Para sa mga GSIS pensioners na gustong i-verify ang kanilang updated pension amount, i-download ang GSIS Touch app
o bumisita sa pinakamalapit na GSIS branch sa inyong lugar at tutulungan kayo ng kanilang mga kawani. May isang bagay pa rin tayong dapat banggitin bago tayo magtapos. May House Bill na aprobado ng isang House panel na nagnanais na bigyan ng 1,000 monthly pension ang lahat ng senior citizens kahit may SSS o GSIS pension na sila. Ito ay tinatawag na Universal Senior Pension. Ngunit tulad ng nasabi natin sa GSIS Bill, hindi pa ito batas at kailangan pa nitong dumaan sa maraming proseso bago maging opisyal. Kaya huwag muna tayong umasa dito at abangan ang opisyal na anunsyo mula sa gobyerno. At bago tayo magtapos, nais naming bigyang diin ang isang napakahalagang babala. Libre ang lahat ng proseso ng DSWD, SSS at GSIS. Kung may lumapit sa inyo at sinabi na kailangan daw kayong magbayad para maipasok ang inyong pangalan sa listahan o para mapabilis ang inyong pensyon, iyan ay isang scam. Huwag kayong magtiwala at huwag kayong magbayad. Iulat ninyo ito sa inyong barangay o sa pinakamalapit na pulisya. Ang inyong mga karapatan bilang pensyonado ay hindi nabibili at hindi rin kailangang ipagpalit ng pera. Kaya mga kaibigan, iyan na ang kumpleto at tumpak na impormasyon tungkol sa 3,000 hanggang 9,000 pension adjustment ngayong Marso 2026. Kung natutunan kayo mula sa video na ito, at nakatulong ito sa inyo o sa inyong pamilya, pakiusap na i-like, i-share at i-subscribe para palagi kayong updated sa mga ganitong mahahalagang balita. I-share rin ninyo ito sa inyong mga lolo, lola, magulang, kaibigan, at kapitbahay na pensyonado para malaman din nila ang kanilang mga karapatan. Salamat sa inyong oras at tiwala sa amin.